Sa video na to, sinisigurado ko sa inyo na after natin sagutan yung mga activities na gagawin natin, ay mamamaster na natin yung pagkuha ng mga equivalent resistances ng mga resistors or resistance connected in the combination of the series and parallel connections. So bago tayo mag-umpisa sa pagsagot ng mga activities natin, magbigay muna tayo ng konting intro. Since nakafocus lang tayo sa pagkuha ng equivalent resistance sa series parallel connection, sinasuggest ko na bago nyo ipagpatuloy yung panonood ng video na to, dapat medyo may alam tayo sa kung ano nga ba yung series at saka parallel connection. Sa kabuuan ng ating activity, gagamitin lang naman natin yung mga tips na to. Yung kauna-unahang tips na nga na dapat natin gawin is that sa ating connection, di ba binubuo tayo ng yung ating connections or yung ating circuit ay kadalasan binubuo ng maraming resistors. So ang gagawin natin, mag-observe muna tayo ng at least 2 resistors. Ibig sabihin pwedeng 2, 3, 4, depende sa connection nila. Pero at least 2 resistors. And then, yung 2 resistors na yon, i-observe natin kung sila ba ay connected in parallel or connected in series. So, bigyan natin ng pahapyaw kung paano natin masasabi na yung 2 resistors ay connected in series or connected in parallel. Unahin natin sa series. Ganito lang naman yun. When 2 or more resistors are in one branch or napapaloob sa isang branch, ibig sabihin ito isang branch, connected sila in series. Ganon din naman kung yung isang end ng resistor ay nakakonect sa isa pang end ng isa pang resistor. Series yan. So, kadalasan or basically, ito yung itsura ng series connection. So, ano pa yung pinakamagandang representation para sa ating series connection na makakapagbigay linaw sa atin? Isipin natin yung water pipe. So, ito nga yung water pipe natin at naglagay tayo ng tubig yan, di ba? Nagpadali tayo ng tubig dyan. Masasabi natin na yung dalawang resistors ay connected in series kung yung lahat ng tubig na dadaan sa resistor na to ay dadaan din naman sa resistor na to. Ganon yung series connection. So magbigay tayo ng condition na kung saan yung mga resistors ay hindi series connection. Gamit din yung representation ng water pipe. So ito nga yung example, meron tayong 4 na resistors. So i-check natin kung alin ba sa kanila yung nakakonekta in series connection. At itong connection na to ay ni-represent natin as mga resistors na nasa loob ng water pipes. So, ganito nga yun, diba? Sinasabi natin na yung resistors ay connected in series kung ang lahat ng tubig na dadali sa isang resistor ay dadali din sa isa pang resistor. So, unahin natin maglagay ng tubig dito. Siyempre, may dumali na tubig dyan, dito sa unang resistor. But then, pagdating sa point na to, yung tubig na to ay maghahati sa dalawa. At this resistor tsaka sa resistor dito. Ibig sabihin yung tatlong resistors na to ay hindi connected in series. Dahil magkakaiba ng amount ng tubig yung dumaan sa kanila. Pero at this point, at this line, sa resistor na to or yung tubig na nanggaling sa resistor na to ay dadaan din naman dito sa resistor na to or yung lahat ng tubig na dumaan sa resistor na to ay dadaan dito. Ibig sabihin, these 2 resistors are in series connection. So sana malinaw na yung series connection. Ganito naman yung makikita nating diagram ng mga resistors kapag sila ay nakakonekta in parallel. So ganito nga yun. Yung isang end ng resistor dapat ay mako-connect natin gamit yung line natin or yung branch natin sa isa pang end ng isang resistor. Ganun din naman dapat yung other end ng isang resistor ay mako-connect din natin sa isa pang end ng isang resistor. Ayun ay kung wala na tayong madadaanan na ibang component. So dapat from this point or from this end of the resistor, wala tayong madadaanan na iba pang component papunta sa isang end ng isang resistor, and then this end ng resistor
papunta sa isa pang end ng resistor na to ay wala rin tayong madadaanan. Kapag ganun ngayon nangyari, sila ay connected in parallel or they are connected across each other. Ganun din naman kung magko-connect pa tayo ng isa pang resistor in parallel to this combination. Ganito lang naman yun, di ba? Ito yung isang end ng pangatlong resistor natin, mako-connect natin sa dalawa ends ng dalawang resistors natin. Ganon din naman yung other end na i-connect din natin siya sa other ends ng natitirang resistors natin. So, ganito yung parallel connection. So, mag-umpisa na tayo sa pagsasagot ng ating activity. So, para sa ating unang activity, find the total resistance between A and B. So, kung makikita natin between A and B, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 resistors measured in ohms. So, mga ohms yung measurement niyan. So, ano nga ba yung tip na napanood natin kanina? Di ba, mag-o-observe tayo ng at least 2 resistors. Tapos, i-observe natin kung sila ba ay connected in series or parallel. So, ang unang-una na nga nating makikita dyan is etong 3 ohm resistor at saka ang 6 ohm resistor. At kung makikita natin etong end na to ng 3 ohm resistor, ay maiko-connect natin sa end ng 6 ohm resistor na wala tayong nadadaan ng ibang component. Ganun din naman yung other end ng 3 ohm resistor, maiko-connect din natin sa other end ng 6 ohm resistor na wala tayong dinadaan ng ibang component. Ibig sabihin, 3 ohm resistor is parallel to 6 ohm resistor. So, i-simplify natin yung or pagsamahin natin yung dalawang resistors na to gamit yung solution ng parallel connection. Di ba nga meron tayong formula sa parallel connection na 1 over R total is equal to 1 over the value of resistance 1 plus 1 over the value of resistance 2 plus and so on. Ganun, di ba? So, dahil meron lang tayong dalawang resistors in parallel na ating pinagsasama ngayon, dalawa lang yung inagay natin. So, 1 over the total resistance RT is equal to 1 over 3 as 1 over 6. Siyempre, kapag pinindot na natin sa calculator yan, siguro naman calculator na yung ginagamit natin, hindi na manual addition ng fraction. Ang sagot natin dyan is 1/2. At since yung 1/2 ay equal sa 1 over RT, babaliktarin natin yung dalawang quantities. Therefore, yung RT ay equal sa 2. Binaliktad lang natin yung RT na punta sa taas, ganun din dapat yung kabila, yung 2 mapupunta sa taas. Kaya yung RT natin is 2, which is the equivalent resistance ng 3 ohms tsaka 6 ohms na connected in parallel. So, pwede na natin yang sabihin na isang malaking resistor, di ba? Kumbaga, ganyan na itsura nun. At pagdating nga dito sa pangalawang figure natin, ito na yung magiging 2 ohm resistor natin na kung saan nanggaling sa parallel na 3 ohms tsaka 6 ohms. So, malinaw, di ba? Etong 3 ohms tsaka 6 ohms na parallel ay naging 2 ohms, kaya pinagsama natin, naging isang resistor na lang siya. This is point A and point B. Ito pa rin yung 18 ohm resistor, 8 ohm resistor, at saka yung 5 ohm resistor. So next, ganun ulit yung tip natin, mag-observe ulit ng at least 2 resistors. At kung makikita natin, ito yung pinakamadali. At ang configuration niya is series connection. At syempre kapag series connection, i-add lang naman natin yung values nila. Kaya 2 plus 18 equals 20. 20 ang equivalent resistance nitong part na to. At nasan ba to? Sa next figure natin. Ito yun, di ba? Ito yung pinagsamang 2 at saka 18 ohm resistor. Kaya siya yung 20 ohms na resistor natin. Ito si point A, ito pa rin si point B, ito pa rin si 8 ohm resistor, hindi pa natin nagagalaw. At ito pa rin si 5 ohm resistor, hindi pa rin natin nagagalaw. So next figure tayo, mag-observe ulit tayo ng at least 2 resistors na pwede nating pagbasihan kung parallel ba o series connection.
Kung makikita natin dito sa part na to, si 5 ohm resistor ay naiko-connect natin sa end ng 20 ohm resistor. Ganon din sa kabilang part ng dalawang resistors na to. Ibig sabihin, parallel sila. Kaya naman 1 over RT is equal to 1 over 20 plus 1 over 5. So, ang value nga ng 1 over RT natin ay 1 over 4. So, therefore, itataas natin both sides, kaya RT is equal to 4. So, ibig sabihin yung combination nito ng parallel connection na to ay 4 ohms. So, nasaan ba siya? Dito sa next figure natin. Ito yun, di ba? Yung pinagsama na natin. Kaya, ito yung 4 ohm resistor natin. At ito si 8 ohm resistor na nanatili siya. So, sa kahuli-hulian, na isimplify natin yung ating circuit from A to B na series connection, 4 plus 8 ohms. And the final resistance or the total resistance between A and B ay 12 ohms. Para sa pangalawang activity natin, ganun pa din naman, kunin natin yung total resistance between point A and point B. So, parang ito yung binigyan nating example kanina sa series connection, di ba? Yung pinoprove natin. So, ang gawin natin is yung tip natin na mag-observe ng at least 2 resistors. So, ito, hindi pa siya possible na ma-determine kung parallel or series. Pero etong 50 ohm resistor at saka yung 500 ohm resistor ay in series connection. Sabi nga natin kanina sa representation natin using the water pipe, kung gaano kadaming tubig yung dumaan dito sa 50 ohm resistor, syempre sa pagdaloy niya dito sa pipe na to, ganun din kadaming tubig yung dadaloy sa 500 ohm resistor. Therefore, they are in series connection. Kaya i-add natin yung 550 ohms. At ito nga yun, di ba? Yung 550 ohms. Yung pinagsama nating 50 tsaka 500 ohms, naging isang resistor na lang siya. And this combination is connected in parallel to this resistor. Dahil etong end nitong resistor na to ay naiko-connect natin sa end ng 550 resistor, ganun din yung kabilang end na i-connect din natin sa kabilang end ng resistor na to na wala tayong nadadaan ng iba pang component. And this resistor is the 233 ohm resistor. Ito ay nanggaling sa itaas. So, magbigay tayo ng shortcut sa ating calculator para mabilis tayo sa pagta-type ng parallel connection. Di ba nga meron tayong formula na 1 over RT is equal to 1 over R1 plus 1 over R2. So, kung babaligtarin natin yan lahat, ito ay R1 raised to negative 1 plus R2 raised to negative 1 equals 1 over RT, di ba? Ganyan yun, di ba? Kaya kapag tinype natin sa calculator, yung 550, for example, tsaka yung 233, i-raise na lang natin sa negative 1. Hindi na natin siya ilalagay sa fraction. Next naman is that, dahil nga yung RT ay nasa denominator, i-raise natin sa negative 1 din yung quantity na to. At dahil nga nag-raise tayo ng negative 1 dito sa quantity sa left side ng equation, kailangan sa right side din ng equation mag-raise tayo ng negative 1. Kaya naman sa pagkuha natin ng RT, meron tayong final formula na RT is equal to the quantity R1 raised to negative 1 plus R2 raised to negative 1 raised to negative 1. So, ipakita natin na parehas lang yung lalabas. So, isolve natin yung connection or yung combination ng parallel na 233 at saka 550 ohms. So, unahin natin gamitin itong fraction na formula natin. So, di ba nga yung 1 over yung R1 natin na 233 plus yung 1 over yung pangalawang resistance natin na 550. Equal siya sa 1 over RT, di ba? So, ito yon 1 over RT. Kailangan natin siyang baligtarin. Kaya ganun yung ginagawa natin kapag nagbabaligtad, nagre-raise tayo sa negative 1, yung answer natin.
So, equal siya sa 163.665. Ganun din yung lalabas kung ito na lang yung gagamitin natin. Parenthesis, yung R1, 233, pindutin lang natin yung raised to negative 1, plus yung R2, 550, raised to negative 1, and then yung buong quantity ay erase natin sa negative 1. So, ayan, pakita natin, ayan. At ang lalabas na sagot dyan is ganun din, 163.6653895. So, isave natin yung 163.665 bilang value ng resistance ng combination ng 233 tsaka 550. Since ito yung dalawang resistance na pinagsama natin sa parallel, ibig sabihin, ito na yung magiging final resistance. Ito yun, diba? Yung nanggaling sa 233 tsaka 550. Ito yung dating 550 pero sinama natin sa pero pinagsama natin sa iisang buong resistance na may value na 163.665. Ulit, 163.665. So, ang natitirang resistor na lang is etong 550 ohms. Ito nga yun, yung 550 ohms. So, dahil between point A and point B, makikita natin na series connected si 550 tsaka si 163.665. Series yan, di ba? I-add na lang natin yung dalawang resistors na yun. Kaya 163.665 plus 550 is 713.665. 713.665 ohms. So, ito yung final resistance natin between points A and B. Next circuit natin, ganun pa rin. Kunin natin yung final resistance or the total resistance between points A and B. So, ang tip natin, mag-observe ng at least 2 resistors. So, unahin na nga natin itong part ng 6 ohm tsaka 3 ohm resistor. Malinaw na malinaw, they are connected in parallel connection. Kaya kung pagsasamahin natin sila gamit sa ating calculator, sabay-sabay tayo, parenthesis, 6 raised to negative 1 plus 3 raised to negative 1 and then the quantity is raised to negative 1. Ganyan yung itsura nun. Ang value niya ay 2 ohms. So, nasaan ba yung 2 ohms sa ating next figure? So, dahil nga ito yon, pinag-isa natin, naging isa na lang sila. Ito yung 2 ohm resistor natin. So, magtingin pa tayo ng dalawang resistor na pwede natin pagsamahin. Pangalawa na nga dyan is etong dalawang 8 ohm resistor na connected pa rin in parallel connection. So, gawin ulit natin sa calculator yung solution natin na 8 raised to negative 1 plus 8 raised to negative 1. The quantity is raised to negative 1. Ang value niya ay 4. So, nasaan ba yung resistors na to, yung 8 ohm resistors na to na pinag-isa natin? Siyempre, nandito sa lower part. Itong 4 ohm resistor. So, meron pang isa. Itong 2 ohm resistor at saka ang 6 ohm resistor are connected in series. Ito yan, yung series connection nila. Kaya, i-add lang natin sila at magiging 8 ohms. So, ang natitira dito na hindi natin nagalaw is yung 4 ohm resistor. Ito yon. So, kung makikita natin, itong 4 ohms, tsaka yung 4 ohms na to, connected in series dahil nasa iisang branch sila. Kaya, ito yung pinagsamang combination nila. Kaya, 4 plus 4 is equal to 8. So, ito yung 8, kokopyahin lang natin. And, itong natitira na to is yung 2 na nanggaling sa 6 tsaka 3 kanina, di ba? So, ayan na nga. So, kung mag-observe ulit tayo ng 2 resistors, yung dalawang 8 ohm resistors are connected in parallel. So, ano ulit yung solution natin kapag parallel connection? Yung ito. Ito na, nakabigay na. 8 raised to negative 1 plus 8 raised to negative 1 raised to, i-raise natin yung quantity sa negative 1. Kaya 4. So, ito yung pinagsama natin is magiging isang buong ganitong branch na lang na ganito yung patayo. Ito yon. Kaya 4 ohms. Ito 2 ohms. Therefore, between A and B, ito nga pala yung mga A and B natin. Sa final figure natin, series connection na lang yung 2 ohms tsaka 4 ohms. Kaya i-add na lang natin. Kaya kung titingnan natin dito, yung sagot natin is
6 ohms para sa final resistance or the total resistance between A and B. Tama naman yan. Kung napansin ninyo kanina yung mga sinasagutan natin na finding the total resistance between A and B, yung mga nagiging huling figure natin, yung mga nanditong figure natin, di ba, yung mga last figure, is nananatili sa pagitan ng points A and B. So, ang ibig sabihin kung yung pinapahanap sa atin is the total resistance between 2 points, dapat yung final figure natin or yung dalawang points na yon ay hindi gagalaw. So, paano kung nandito yung points A and B natin? So, ang hahanapin natin dito sa activity na to is the total resistance between A and B. Pero yung A and B natin ay nandito. So, pwede natin i-assume or i-predict na since ito yung points A and B, sa final drawing natin dito, kasi nga diba pinagsasama-sama natin yung mga resistances, sa final drawing natin dito, nandito yung mga components na pwedeng bumuo sa kanya. Ibig sabihin yung mga nauna nating pagsasama-samahin is yung malayo sa pagitan ng A and B. Nasaan ba yung mga malayo sa pagitan ng A and B? Ito. So mag-umpisa na tayo. So ang tip nga natin, mag-observe ng at least 2 resistors. So, ang una na nga diyan, hanggat maaari maghanap tayo kaagad ng series resistors. So, ito yon 2 and 6. Series connection sila, di ba? Kaya ito, kapag pinag-isa natin, ito na lang yon. Siya ay 6 plus 2, kaya 8. And this is the 8 ohm resistor. Ito yon, hindi nagalaw. Ito din, hindi rin nagalaw. Ito rin si 12, hindi nagalaw. Kung titingin ulit tayo dito, meron ulit tayong series resistors, 4 plus 2. Kaya ito ay 6. And then this 12 ohm resistor ay hindi nagalaw. So, i-assume natin or dito pa lang masasabi na natin na malamang si 12 ohm resistor is yung kahuli-huliang resistor na magagalaw natin. Kasi siya yung nasa pagitan ng points A and B. So, mag-proceed na tayo. So, kung makikita natin itong 8 ohm resistor na to, pwede natin iusog yung line niya dito, diba? Yung point niya, na pwede siyang gawin na lang natin ganyan, diba? Or kung simply i-check natin yung sa parallel connection, itong end ng 8 ohm resistor ay makokonect natin dito sa end ng isa pang 8 ohm resistor. Tapos itong other end ng resistor na to is may ko-connect din naman natin sa isa pang end ng resistor na to. Ibig sabihin, parallel connection sila. Kaya, ito na lang yun, diba? Kapag pinag-combine natin. At siguro naman, naaalala nyo pa na yung 8 parallel sa 8 ay 4 ohms. At ito si 8, hindi natin ginalaw. This is the 12 ohms, tsaka 6 ohms, and this is the points A and B. Next part, sa tingin nyo, nasaan na? Si 4 ohms tsaka si 8 ohms connected in series. Kaya pag in-add natin sila, 12 ohms. So ito yung combination nila nung pinag-isa na lang natin. Kaya 12 ohms. Tapos ito hindi natin nagalaw si 12 and si 12 and ito si 6. Ito si point A, point B. Ano yung next? Tingnan natin si yung dalawang 12 ohms resistor. Siyempre ulit, ito pa pala, si 12 ohms tsaka si 6 ohms na resistor ay hindi natin pwedeng sabihin na series connection. Dahil nga, andito si point A. Hindi tayo pwedeng mag-assume ng series connection kapag mayroong node or nandun yung node na kinukuhanan natin ng resistance between them. So, ito na lang yung galawin natin, si 12 ohms parallel kay 12 ohms. So, kung mapapansin nyo, kapag yung dalawang resistors na parallel connection ay parehas ng value, yung total value lang naman nila is yung kalahati nun. So, 6 ohms. So, i-prove natin. Si 12 ohms parallel kay 12 ohms. So, ito. Si 12 ohms plus 12 ohms. Ganyan yun yan. So, dapat alam na natin to. 6 ohms yung ilalabas. So, ito na nga si 6.
ito si point B, di ba? Ito si point B, ito si point A, ito yung 12 ohms, and then this is the 6 ohms. So, paano ba natin masasabi yan? Masasabi ba natin na series si 6, 6, tsaka si 12? Hindi. Kasi, di ba, dapat between A and B. So, dahil nga sabi nga natin, bawal nating i-assume na series ang connection kapag mayroong node sa pagitan nila. And this is the node B and this is node A. Pero dito sa 6 tsaka sa 6, walang node sa pagitan nila. Kaya pwede nating pagsamahin si 6 ohms tsaka si 6 ohms using the series configuration. So, i-add natin 6 plus 6, 12. Ito yung 12. So, this is the 12 ohms. And this is the point A, this is the point B. At ito yung 12 na kanina pa nating hindi nagagalaw. Kasi nga siya yung nasa pagitan ng A and B. So ito, pwede na tayong mag-assume or pwede natin gamitin yung parallel connection. Kasi node lang naman yan, di ba? Yung end ng 12 ohms na i-connect pa rin naman natin sa end ng pangalawang 12 ohms. Tapos yung other end na i-connect din naman natin sa other end. Kaya 12 parallel sa 12 ay, ano ulit? Divided by 2 lang, 6 ohms. So, this is the point A and this is point B. So, saan ulit nang galing si 6 ohms? Parallel si 12 ohms, tsaka si 12 ohms. So, tama naman ang sagot natin. Next activity natin. Parehas ng connection, parehas ng values ng mga resistors, pero magkaiba yung lugar ng A and B kumpara sa nauna nating sinagutan. So, kukunin natin yung value ng total resistance between points A and B. So, dahil nga ito si point A at si point B, ipe-predict natin or i-assume na natin na itong mga resistors na to ay yung mga resistor na kahuli-hulihan nating magagalaw. Pero dahil nga dito, si 4 ohms at si 2 ohms resistor, wala namang node sa pagitan nila, we can, pwede natin gawin yung series connection nila. Pwede natin silang pagsamahin na 4 plus 2. Kaya ito yon pinagsama natin. 6 ohms. Ito si A, ito si B, di ba? So si 12 hindi natin nagagalaw. And then this is the 12 ohms. So, ito ulit, si 6 ohms na resistor ay in series with the 2 ohms resistor. Kaya ito na lang yon yung pinagsama natin. 6 plus 2. Kaya 8 ohms. So, itong dalawang resistor na to, hindi natin nagalaw. So, 8 ohms tsaka 8 ohms. So, ganun pa rin. This 8 ohm resistor is parallel with this 8 ohm resistor. Ito nga yun, di ba? Yung end niya, maiko-connect natin sa end nito. Yung end na to, maiko-connect din naman natin sa end nito. Without passing sa any other component. Kaya 8 parallel sa 8. So, kapag same value, kinakalahati natin, di ba, sa parallel. Kaya 4 ohms. Ito yon yung pinagsama na. And this is the 8 ohms resistor. Yung 8 ohm resistor. This is the point B, point A, yung 12 ohms, yung 6 ohms, tsaka yung 12 ohms. So, kinakopy lang natin, binababa lang natin yung hindi natin nagagalaw. So, dito na tayo sa next figure. So, ilagay na natin si point A, tsaka si point B. Etong 8 ohms, tsaka si 4 ohms, series sila, kaya 8 plus 4, 12. Ito yon yung combination na yon yung pinagsama, 12. And then, kopyahin na ulit natin yung mga hindi natin ginalaw. Yung 12 ohms, 12 ohms, tsaka 6 ohms. So, ito bang si 12 ohms tsaka si 12 ohms pwede natin i-consider as parallel connected kahit na nandito si point B? Oo naman, pwede pa rin. Ang bawal lang is para sa series connection. Bawal lang natin i-consider na series connected yung dalawang resistors kapag nasa pagitan nila yung node na kino-consider natin. Pero parallel naman silang dalawa, kaya pagpatuloy natin yung ating solution. So, this is the point A, this is point B. Sa 12 parallel sa 12, same value ulit yung parallel connected resistors natin, kakalatihin lang natin sila. 6 ohms. So, ito si 12, hindi natin naigalaw, and this is the 6 ohms. So, dito sa last figure natin, meron na ulit tayong square. Siyempre, kung tutuusin,
makikita naman natin na series connected silang lahat, di ba? Kasi kung yung gagamitin natin yung representation ng water pipe, lahat ng tubig sa 6, iikot lang yan, yung tubig na yan. Lahat ng tubig dadaan sa lahat ng resistors. Pero dahil nga kasi meron tayong nodes A and B, or points A and B, hindi natin pwedeng gawin yon. So, alin ba dito yung pwede nating i-consider as series connected resistors? Etong 12 ohms tsaka si 6 ohms kasi wala namang node or point sa pagitan nila. Kaya 12 plus 6 ay 18. Tama ba? Oo, 18. This is the point A. This is the point B. Diba? Ito, pinagsama natin, naging 18. Kaya A, 18B. Kaya A, 18B. Ganon. And this is the 6 ohms. So, finally, meron na lamang tayong 2 resistors connected in parallel. Parallel yan, di ba? Kung titingnan natin, kung i-rotate natin si point A, lalagay natin dito. Iuusog lang natin si point A. Ganyan, si point A. Tapos si point B, lalagay natin dito. Ganyan. Di ba parallel na silang dalawa kasi parang ganyan yan. Ganyan yan, di ba? Kung i-connect natin si point A, tapos si point B, parallel si 18 tsaka si 6. So, isolve natin sa calculator. 18, negative 1 plus 6, negative 1, yung quantity raised to negative 1. So, ang sagot is 4.5 ohms. So, tama ang lumabas. So, this is point A, point B, at sa pagitan nila, merong total resistance na 4.5 ohms. So, para sa ating last activity, ganun pa din. Kaso, points A and B are located here. Ito. Nandito si A, nandito si B. Ibig sabihin, i-assume natin that this 12 ohm resistor ay hindi natin magagalaw kasi siya ay nasa pagitan ng A and B. So, pagsasama-samahin muna natin yung lahat ng pwede nating pagsama-samahin. So, ito na nga yung sinasabi natin. Si 12 ohms, 4 ohms, tsaka 2 ohms, kung makikita natin ay connected in series. Dahil wala namang points or nodes sa pagitan nila. Ayan, di ba? Iisa lang ang daanan nila. Kaya i-add na natin 12 plus 4, 16, 16 plus 2, tama ba? 18. Next, this is the point A, this is point B, and this is the 12 ohm resistor. Tapos, ano pa yung pwede natin pagsamahin dito sa ating first figure? Etong si 6 ohms tsaka si 2 ohms. So, lagi na lang naman. Sa tatlong problems na nagdaan, si 6 ohms tsaka si 2 ohms, hindi nagbabago na series connection. I-add lang natin 8. Tapos, kopyahin na natin yung mga hindi natin nagalaw na resistor. So, dito tayo sa third figure. This is the point A and this is the point B. Si 18 ohms, si 12 ohms. And eto, pinarallel nga ulit natin si 8 tsaka si 8. Siguro naman sanay na tayo kung bakit parallel si 8 na to tsaka si 8 na to. So kapag parallel, kakalatiin natin kapag same value, kaya 4 ohms. And this is the 8 ohms. And then, finally, this is point A and point B. Si 8 tsaka si 4 ay series connected, kaya pag-iisahin natin sila, eto yon 8 plus 4, 12 ohms. So, ito si 12 ohms na hindi natin nagalaw, and this is the 18 ohm resistor. And then, para sa ating final figure, ito na yung total resistance. And kung makikita natin, si 18 ohms, 12 ohms, and the other 12 ohms are connected in parallel. Kasi nga, di ba, lahat ng ends nila ay magkakakonekta. Tapos, itong other ends din, magkakakonekta din naman. So, pwede natin isolve yan sa calculator. So, una, si 18 ohms plus yung 12 ohms, and then may isa pang 12 ohms na nakonekta in parallel. Tapos, basta wag natin kakalimutan na yung quantity ay naka-raise pa rin sa negative 1. So, ang final answer is 4.5 din. Tama yan. So, ayun, sana sa hinaba-haba ng video na to,
mamaster nyo na or mamaster na natin yung pagkuha ng equivalent resistances kapag sila ay nakakonekta in series parallel connection.